I'll give you a chance to say hi to everyone, greet everyone one by one. Okay, let's start with you first, Fred. Hi everyone, thanks so much for coming to support us. I hope you all are having a great day and enjoy! Fred, naalala mo ba yung moniker mo? Pwede ba magpakilala ka ulit dun sa Sure. sa camera dito? Oo. Hi guys, my name is Fred Moser. I'm courtside charmer ng Albay. Yay! Okay, let's start with that. Go ahead, Inigo. And then greet. Hi guys, I'm Inigo Jose, ang caring kuya ng Paranaque. Maraming salamat sa supportan niyo lahat and let's enjoy. Bago pa tayo mag-start, kumakanta na po siya. So, abangan niyo po yan. Ipapasample na siya dito. Patulong kay Carmel. Yes! Abangan niyo po yan. Grave? Sample. Hello everyone, I'm Ray Victoria, ang optimistic ako na Tarlac. Tanong niya na po lahat ng gusto niyong itanong at enjoy po tayo. Wow! Parang challenge, no? Itanong mo lahat ng gusto ko tanong. Okay, go ahead, Raik. Hi everyone, I'm Raik Allen, ang dependable dolly ng Makati. I hope you guys enjoy and thank you for coming. Thank you, Raik. Ang napakababang energy ni si Carmel. What's up, mga Carmel? Hello everyone! I am Carmel Collado, ang realist diva ng Camarines Sur. Ganun bumati, guys! Ayun! Kasi tanghali ng energy tayo. Yung mga ganitong oras po kasi pinapatulog ako ng lola ko. Tapos may panghampas ko siya pag hindi pumikit yung mata ko. Kaya pang energy dapat, guys. Okay, and Eliza, dapat ganun din. Nakaka-pressure ayoko na dito sa pwesto ko. Hello everyone! I'm Eliza Borromeo, ang determinadong dilag ng Cavite. And thank you so much po sa lahat po na nandito ngayon. Sana po mag-enjoy po kayo and sana po masagot po namin lahat po na gusto niyo pong malaman tungkol po sa amin. Yay! Okay, thank you guys for being here. Alam namin sobrang busy nyo na. Lalo na pagkalabas nyo ng bahay, diba? I mean, it's only been over 2 weeks since the big night. Pero syempre before that, ang dami nyo na rin ginagawa. So gusto namin kayong kumustahin. Pero bago yan, dun muna tayo sa napanood nyo na video. Ano yung mga reactions nyo na napanood nyo? Meron ba kayo nagulat na, hala, pinalabas ko na yun. Yung ginawa namin sa bahay ni Kuya, mga ganyan. May napansin kayo sa video. Sige, right, go ahead. The video here, Yeah, anong masasabi mo doon? the first clip was from 2022. I look so young, my hair was so short pa, grabe. Gulat ako, sabi ko, hello, ang tagal na na. Yes, galing po ang ating researchers sa Star Magic Spotlight Preston. Palakpakan po natin sila. Oo, grabe po sila mga haluway sa baon. Okay, how about you, Carmel? Nakita ko po talaga yung difference yung unang pagpasok ko. Grabe yung difference. Over kasi sa lapang. So grabe na yung before and after. Thank you sa mga sponsors natin sa loob. Talaga naman nabusog kami sa pagkain at sa pagmama. Uy, mag-diet ako ngayon, guys. Hindi leather muna tayo para natatalo yung mga something else natin. Pero grabe, editing skills, 100%. Yes, thank you so much po. Na-appreciate po namin yun. Saka ngayon ko lang din po ulit na panood yung VTR po namin. Grabe. Yes. Yung hopefuls pa kayo na Yes, bago of pumasok. course. Diba? Feels like a lifetime away, for sure. Okay, go ahead, Eliza. Ako po kasi nung unang beses na lumabas po ako, nakapanood na po ako ng ibang clips. So nung napanood ko po ulit ngayon, parang ang gaan po ngayon sa pakiramdam na nakikita ko po yung sarili ko na nag-enjoy po ako sa loob. Eh nakita ko rin po kasi sa sarili ko na happy po talaga ako sa loob. So ngayon na nakita ko po ulit parang Perfect. Nahawa ka rin dun sa ano. Yes. Positive vibes. Okay. How about you, Fred? Ako naman, sobrang namimiss ko talaga yung bahay ni Kuya kasi di ba yung VTR, wala kaming idea kung sino papasok. Parang everything's a mystery. Kaya ngayon, habang pinapanood ko po yung VTR namin, sobrang nakakamiss lang talaga. Like, sobrang dami rin pagbabago sa amin lahat. So, yeah, that's it naman. Nabanggit mo na lang rin na nagulat nga kayo. Hindi nyo alam kung sino yung mga nakakasama nyo. Pero dun kasi sa pagpasok nyo, lahat kayo biglang sumisigaw na, ah, ikaw! Ikaw! I know it! So talagang before that, hindi nyo talaga alam. Dun nyo lang nalaman. Na-surprise kayo. Yes po. Ay, baka may iba ako Ako po talagang promise, wala ako po talagang kilala. I mean, kilala ko po sila, pero sila po, hindi nila ako kilala. Pero sa magkakakilala po sila over and over
Ate, ako naman, nakikita ko na to si Carmel. Hindi pa kami pumasok na. Lagi ko kwento to, as in, nagkita kami sa elevator. Tapos sabi ko, ito yung parang ko sa Araneta. Tapos next na meeting na pala namin sa loob na ng bahay ni Kuya. Let's trace. It's crazy. Doon po sa mga hindi nakakatanda, si Carmel Collado, at age ka lang, Philippine ano nila? 16 ako, 16. 16 years old, nag-perform ka na sa Philippine Arena nung Believers. Diba? Oo. Kung saan nagkasama rin tayo doon. Ako sa All-Star Game po. Beanie Ali kasi. Yes. Salamat sa pag-front act. Hindi ko ito si reaction sa VTR. I'm just really surprised kasi nandito na kami ngayon. Yun. Kasi, yun nga, like what you said, we didn't expect to go inside the house. Ako, hindi ko po talaga in-expect na makapasok ako. Tapos nung after na to, nung ngayon na, syempre, sobrang grateful po na nakasama ako sa gantong batch. And, ayun, just, I wanna be able to act. Yun po talaga gusto ko ngayon. Looking forward naman. Acting po talaga gusto ko. Sa singing, si Carmel na bahala. Yun! Actually, sa loob pa naman ng bahay ni Kuya, nagpapaturo na siya. Nagpapaturo na ako. Saka si Rave. Yeah. As in, tapos Araw parang gabi. request. Sama na ako, Gabi. Kasi excited talaga. Ayun naman yung sample. Siyempre, ihuhuli natin si Carmel. Gusto niyo ba sundan si Carmel? Ayaw natin sundan si Carmel. Una kayo. Paano na? Yun. Game. Good game. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Okay yun. Ang masakot ko talaga yung impromptu pa niya. Natin, sila Carmel. And babe, sabi nila, ikaw rin gusto mo. May sample din. Next question po. Uy, hindi nga seryoso! Carmel kasi mag-o din ako. Uy, ano ka ba? Tayo lang naman to. Wala naman nakakapanood. Okay. Okay, 3, 2, 1, go! Panalangin ko sa habang buhay, magkapiling ka, magkasama ka, yan ang panalangin ko. May competition pa pala dito ngayon. Pero syempre, Carmel, mamaya, bigyan mo kami ng sample ng iyong latest single na pag-uusapan natin mamaya. Pero, what's your reaction naman dun sa video? Wala po, pinagpawisan ako. Nanginig siya. Hindi ko siya nakamove on. Ayun po, every time po na nakikita ko yung VTR ko, na-amaze po ako kasi ngayon po nakikita ko na yung sarili ko sa TV. Kasi po, aside sa first show ko po yung PBB, pangarap ko po talaga makita yung sarili ko sa TV. At yun po, tututubad siya. Every time na nakita ko yung VTR ko, masaya lang. Oh, sobrang honest nun. Kasi aminin naman natin, di ba, bilang mga Pinoy na lumaki sa ganitong kultura sa Pilipinas, lahat tayo pinangarap natin. Sana makita ko sa TV, di ba? So, sobrang honest ni Rick na yun din yung pinangarap niya. At ngayon nga, ay nandito na kayo, guys. Congratulations sa pagtagumpayan nyo, na-survive nyo ang PBB journey ninyo. So, let's start with our first question. Okay, ready na ba? Hindi po kami Okay, ito, very easy lang naman yung una kong babasahin ng question. This is from Cinema One. What is your message for Big Brother ngayon na nasa outside world ka na? Oh, pwedeng kung may galit kayo kay Big Brother, ilalabas nyo ngayon. Anong message nyo kay Big Brother? Who would like to start? Tapos, Gravy ko naman, lagi kang huli. Ikaw naman yung una. Ako po, gusto ko lang sabihin kay Kuya, sobrang thank you. As in, thank you talaga, Kuya. Kung dahil sa'yo, nandito ako ngayon. At ang dami mong lessons na pinarealize sa akin. Kapag nahihirapan ako dun sa bahay, talagang siya talaga yung makakausap mo yun, at makakatulong sa'yo. At napakalaki ng binigay niya sa career ko ngayon. Yun po. Wow! Okay, bago tayo magtuloy sa ibang messages, nabanggit mo na rin na ang daming lessons na natutuhan inside. Ano yung isa sa lessons na ma-cherish mo forever? For me po, yung pagiging mas open po, na hindi mo naman kailangan
like sa sarili mo lang lahat ng problems mo. Kasi may mga friends ka, may family ka, para hindi siya masyado mabigat. Para okay lang naman maging weak minsan eh. Hindi naman tayo laging strong, di ba? Okay lang yun. At makikita natin yung tao na makikinig sa atin. At yun, mga kaibigan ko at si Kuya. Yun po yung pinaka-lesson sa akin. Sobrang laking lesson nun na ang daming hindi makatanggap nun, especially kahit na matanda na sila. Lalo na pag tumatanda na, feeling mo, hindi ko pwedeng i-share yung problema ko sa iba, diba? Kasi baka nga mag-iwan ako. Lalo na sa boys, usually, ayaw nilang nagpapakita ng signs of weakness. But, you know, that's a nice lesson that we've learned inside the house. How about you, Inigo? Message kay Kuya. Para sa akin, yung message ko kay Kuya, syempre, thankful din ako, same with Rave. Kasi bago po ng showbiz industry, nasa modeling lang po ako. Tapos nabigyan po ako ni Kuya ng opportunity para magpakilala sa taong bayan. And ngayon po, sineclares ko lang po yung mga opportunities, yung mga doors na nagbubukas para sa akin. Tsaka not taking it for granted din. Tsaka po sa kay Kuya, syempre, kahit di ko siya kilala. ang dami niya po dami ko po natutunan sa kanya. And sino ba di ko? Comment down below, face review niyo. Para mag-viral tayo. Yes, please. Nakumagulat kayo. Wow! Oy, ano kilala mo? Collaboration. It's a mystery. It's a mystery. At nabanggit mo na rin yung mga marami ka natutuhan. Ano natutuhan mo sa loob ng bahay? Everyone, sige, mag-share na tayo ng one lesson that you've learned inside. Lesson naman para sa akin na natutunan ko sa bahay, syempre yung nagkaroon kasi kami ng usap ni Kuya about not running away from your problems. Kasi syempre pag nasa labas, madaling takbuhan mga problema eh. Pero nung nasa loob talaga ako, doon ko po na-experience yung pagharap ng problema talaga. Kaya very grateful kasi yung mga ganong experiences, doon ka talaga mag-pressure and then makakapag bago ng mga na-form mo na na sariling mga values or pananaw sa buhay. Kaya grateful ako kay Kuya kasi dahil sa kanya, natutunan ko yun, pagiging open din. Same with Riv. Yun talaga po yung natutunan ko doon, yung not running away from problems and just being open as well. So, ayun. And grateful din kasi, yun nga, lahat kami magkasama ngayon, us 20. So, just excited for what's to come. They're all full of gratitude tsaka yung learnings from inside the house. Oh, Thank you. Thank you po. Okay, and Fred. Ako naman, Wala ito si Kuya. Yan. Message mo kay Kuya. dear Kuya. Pero if I had to give a message to Kuya right now, siguro, I would like to thank him talaga. And I wanted to let him know na super grateful ako sa kanya. Na nabigyan niya ako ng magandang opportunity. And it was a huge chapter of my life. Dami kong natutunan. I had to meet a lot of amazing people na mawatiwalaan at pwede mo kausapin kung may problema ka. Kaya siguro sa mga learnings ko rin sa bahay ni Kuya, siguro the biggest one is accountability. Kasi usually outside, I can just run away from my problems. But Kuya and with the help of the housemates made me realize that na kaya ko naman pala harapin yung mga problema na yun. Kaya yun, I would say that was my biggest lesson inside the house. Wow! Palakpakan naman natin si Kuya. Grabe na touch talaga na yung lives ng ating mga kabataang Pinoy. And I'm sure alam nyo, hindi lang kayo, pati yung mga nanonood na nakarelate sa sitwasyon nyo, sila rin natutuhan din nila yun. Okay, how about you, Eliza? Ako po gusto ko lang din po magpasalamat po ng super kay Kuya kasi kung hindi rin po dahil sa kanya, hindi ko po may papakilala yung sarili ko sa mga tao po. And kung hindi rin po dahil sa kanya, hindi ko rin po ma-realize yung mga ibang bagay, yung mga mali ko. And ayun po isa ko po natutunan na kahit mali or tama, may consequences po talaga na nahaharapin. And na-realize ko rin po na kasi si Kuya po, lagi niya po nire-remind sa akin na maging matatag po ako. Kasi marami po talagang times sa loob ng bahay na pinanghihinaan po ako ng loob. Pero si Kuya po, di po siya nagkukulan sa pagpapaalala sa akin na kailangan ko pong magtiwala sa sarili ko, na kailangan ko pong maging strong sa lahat po. And ayun po yung talagang binaon ko po hanggang dito po paglabas. Ano yung time sa loob ng bahay ni Kuya na parang feeling mo gusto mo na mag-give up? May isa bang instance na talagang nag-stand out for you na talagang gusto mo na mag-give up? Nung first time ko po maging leader po sa Ligtas, kasi hindi po talaga ako magaling
mag-lead. Alam ko po yun sa sarili ko. So, nung time po na yun, di ba, nakakatawa kasi po, lagi ko po sinasabi kila Carmel po na last round ko na to, hindi ko nagagalingan sa susunod. Pero pag nandun na po ako sa mismong task po, hindi ko po alam kung ano nangyayari, pero ang bilis ko po makuha yung tamang sagot. So parang nung time po na yon, sinasabi ko lang po sa sarili ko na ayoko talaga maging leader. And hindi ko po alam kung paano ko po i-lead po yung grupo po namin. Ayun po talaga yung nahirapan po ako sa loob po ng bahay po nito. But it's nice na you discovered na kaya mo pala, di ba? Pag nandun ka na. Na-nominate ka lang yung grupo po namin. Ayun lang yun. Excited na Yan lang. Pero importante i-try, di ba? Okay, Carmen, how about you? Ako naman po yung message ko po kay Kuya. Yan, si Kuya, dito na Kuya. Hi Kuya! At cameraman dyan, at talagang tropa ko naman. Since 11 years old talaga ako nag Anyways, kay Kuya, hi! Hi Kuya, this is your realist diva, Carmel. Gusto ko lang magbigay ng update sa inyo kung nasa man po kayo dahil hindi ko naman po na kayo nakakausap. Pero andito po ako ngayon sa outside world at patuloy at unti-unting pinapakilala po yung sarili ko po. Kasi si Kuya po, isa po siya sa naniwala po sa akin. Eh ako po, grabe po may part po na parang, hindi naman po talaga ako naniniwala sa sarili ko, self-doubt. Sabi niya, nandito ako, naniniwala ako sa'yo, nandiyan yung pamilya mo, maraming nagmamahal sa'yo. Eh nung time po sa confession room kami, sabi ko, Kuya, paano mo nasabi? Wala naman ako nakita mga taong nagmamahal sa akin, maniwala ka sa akin. Books, pangalan ko, Chean. Chean. So, ay Kuya, tama ka nga po pala Kuya. Parang may mga tao din po pala talagang nagmahal at patuloy na nagmamahal po sa akin. Naguluhan ka ba nun, nung paglabas mo? Ito yung pangalan. Chean. Tapos paglabas ko po ng bahay, Chean. Tapos napapatanong ako, sinong Chean? Tama ba yung taong lumabas? Sabi ko, sinong Chean? Tapos yung may mga ano po sila doon, parang cardboard na Chean. Tapos pangalan yung mukha ko po yung nandun. Tapos pinagkira ko yung pangalan ng Carmen, tapos paglabas sa Chean na siya. Sabi wala ka ng choice. Wala na. Ito po yan si Chean. Ako po si Chean Kuya. And yung natutunan ko naman po sa kanya, actually same lang din po kami kasi ako po very private person po talaga ako. And then yung nararamdaman ko po lalo na po yung kahinaan po, tinatago ko po yun sa sarili ko po. Pero pag nandun ka po talaga sa loob ng confession room, hindi mo po yun kayang matago sa loob ng bahay, lalo na po pagkausap mo si Kuya. So nung kausap ko si Kuya, anong problema? Kasi si Kuya, boss ko, parang siya si Papa Jesus. So, sabi ni Kuya, anong problema? So, okay, meron na ako sa loob ng bahay ni Kuya. Sabi ko pa naman before ako pumasok ng confession, hindi ka iiyak para hindi ma-episode yan ni Kuya. Kasi hindi talaga ako nagpapakita ng umiiyak. Eh si Kuya yung boses ko na very angelic. Like parang kausap si Papa Jesus to the point na pag nagdadasal ako, Kuya, salamat na. Natatawag ko na siya every night. Pero yun po talaga, as in, tas talagang sure ka po na kung ano man po yung napag-usapan ninyo, sa inyong dalawa lang po and sa mga viewers. Pero sa iyo yun, Kuya, pinagkakatiwalaan kita. Pero Kuya, grabe ang pagdadog show mo sa akin, hindi pa tayo tapos. I love you so much, Kuya, you're the best. May ganun pala talagang power yung confession room. Yes! No? Kailangan magiging soft. As in, tapos makikita na parang naluluhan na yung mata mo. Sabi ko, Kuya, hindi ko naman alam kasi pinasin mo pa, Kuya. Sabi, parang naluluhan na. Sabi, kasi po, Gatong pa eh, no? Pag pinapalik sila wala siya. Ang galing talaga ni Kuya. Pero after po na, ang gaan po talaga sa pakiramdam. Yeah. Therapeutic. Yes. Therapeutic. Okay, and right? How about yung energy ko? Hindi kaya, te. Una, sorry. Sorry agad. Si Chean. Okay, your message to Kuya, right? Ayun po, to Kuya, thank you so much for opening doors that I never thought that I would go through this early in my life. Maraming salamat po talaga sa mga opportunity na you gave me even inside the house. So ayun po, I've learned so much inside and I will definitely be bringing it here sa outside world. And I also gained so much new friends dahil sa bahay ni Kuya and learned so much lessons po talaga. Talaga. Friendship talaga, lalo na kapag gantong mga age group. Parang halos teen edition na kayo eh. Halos, no? Oo. So, talagang yung friendship, sana talaga mapalago nyo pa yan ngayong nasa outside world na kayo. Okay, now let's go to our next set of questions. This is coming from Nika Sabio of ABS-CBN Push.
For Carmel. Okay. How did your friendship with Crystal and Eliza evolve after PBB? Paano ba nag-evolve? Nag-evolve po siya through video chat. Hindi ko pinapayagan ng mama ko pag lalabas sila. Pero kasi one time po, actually mas lalo pong naging solid po yung friendship namin kahit call lang po kami ng call kasi hindi po nag-meet talaga yung schedule namin. Pero one time po, kasi may work pa po ako, nag-recording po ako. Tapos ito, nasa labas po siya. Sabi niya, tara labas tayo. Mga bandang 2 AM po, wala. Nag-video okay kami. Video okay po kami kasi yun na lang po yung time namin. Pero nung time na yun talagang nagamit din po namin yung oras na yun para mag-chismisan, yes, para kumustahin po yung bawat isa. Pero hanggang ngayon nag-update po kami kahit hindi po kami nagkikita, ina-update po namin. Kasi may GC kaming tatlo, yes, ang Tres Marias, yun. Pero kasi hindi ko din po talaga ina-expect yung friendship po. Kasi si Ellie po and then si Crystal, magkakilala na po sila. Yun po yung reaction na over naman yung pagpapasok. So, 13 year pa po, wala akong kakilala dito. Alam mo, ang tahimik mo nga nung first time. Yes! Surprise! Hindi kita makilala nun. Kasi okay, natatakot po ako. Like sila feeling magkakilala na po talaga sila. Pero nakita ko na po ito. Pero syempre nahihiya po ako na parang, ano bang hindi naman ako kilala, nakalimutan nila ako. Tapos mga gabi pa lang yun, na lumabas na yung kakulitan ko. Tapos sabi ko kay good evening kuya! Ganun na siya. Nagulat siya, ay maingay ka pala. Sabi ko, oo po kuya, joke lang po yun kuya pagpasok. Pero yun, tapos hanggang sa patuloy po. Tapos parehas po kami mga baliw, kaya po friends po kami. Yes, cancer babies po kami kasi halos magkakasunod po yung birthday namin. July 12 si Crystal, tapos July 16 po, and then July 18 si yes. Ay, ma-cancer too, July. Ay, dadagdag na natin siya. Meron pa natin dito. Crystal, apat na tayo dito. Ay, pwede mag-host yung mga cancer. Mag-host? Hindi po. Hindi naman po. Super entertaining. May bayad po ba siya? Masaya ang bayan. Okay? Muna tayo, hi. Eliza. Eliza, lessons you learned inside the house that you will never forget. Ay, parang nasagot na. So, skip na natin. Okay, for Rave. Okay. What is your reaction? Hi! Okay. Rave, sabi mo, itanong lang ng itanong kung anong gusto namin itanong, ha? O, ngayon. Asan si Nika Sabio? Ng post? Siya yung nagtanong nito, ha? Okay. What is your reaction on Ashley confirming your status? Ha? Napanood mo ba? Siyempre naman po. Okay. Ayun po, siyempre nung grabe kasi national TV na broadcast. Kaya nabigla din ako nun. Tapos sabi niya naman kasi na deserve ko daw ng maraming mga tao. Yun po. Uy, may nakuha tayong bagong info. Sinabi niya sa'yo, deserve mo malaman ng mga tao. Yes po. Oh. So ikaw, wait, anong feelings mo noon? Nasaan ka noon nung nakita mo? May nagpakita ba sa'yo ng video? O nanonood ka ba mismo ng interview na yun? Nasa bahay lang po ako, nanonood po talaga ng live. Tapos ayun po, nabigla po ako kay Tito Boy. Grabe ka, Tito Boy. Kung may message ka kay Tito Boy. Tito Boy, good question. No, pero so kasabay mong napanood ng taong bayan, yung interview na yun, nanonood ka lang din nun. Yes po, nakaupo lang po ako, tapos bigla, ganun na po yung tanong. Wow. Tapos after nun, ba't tinext mo ba siya? Nag-usap ba kayo? Parang, huy! Siyempre po, medyo busy muna siya nun. Tapos po, yun, nag-usap na po kami. Nag-usap na kami. Okay. Nika, happy ka na ba doon? Yes? Okay, thank you, Raw, with the heart hand. Thank you. Nagpawisa na naman ako. Kasi naka-Amerikana ka. Paano naman ako leather jacket dito? Ano pa yung suot natin today? No, pero ang tapang ng ating mga housemates, palapakan naman natin sila sa kanilang honesty. Hindi po madaling magpakatotoo dito. Okay. Now, let's go to our next set of questions. This is coming from
Pauline Pascual of Daily Tribune for Inigo. Okay, veteran stars often emphasize discipline, punctuality, and respect behind the camera as much as in front of it. How do you make sure you're seen as professional, not just the new face? That's a great question. Thank you po for the question. Para sa akin po, it's the relationship you build behind the cameras. Kasi showbiz siya, so syempre we're in front of the camera most of the time. Pero pagka hindi po nasa camera yung Inigo set, nandun po ako building connections with everyone. Yun po yung turo sa akin ng pamilya ko, ng mom ko, ng dad ko, pati na rin po ng management, si Direk Lauren. Yun po yung turo sa amin. Kaya really treating everyone with the same respect is what I want to apply in how I work and with my professionalism. So, ayun, I'm just excited to work with everyone. So, yung unang sala ko po talaga sa Roja, doon ko po na-meet yung mga co-actors ko. And I'm grateful kasi doon po ako naturuan. And doon po ako unang naka-experience ng acting. And yeah, I just want to build good connections here and meet everyone. Yun lang po. Speaking of building connections, dun sa Roja, like, kaninong actor or staff or kung sino mang kasama mo dun, yung talagang feeling mo nakabuild ka ng magandang connection with? First of all, I want to say thank you to Sir Raymond Pagaching. Siya po nagbigay sa akin ng inspiration siya ng payo para sa pag-acting. Kasi yun po talaga gusto ko gawin acting. So he mentioned na ang acting para siyang canvas. So lahat kayo at the same time nag-painting kayo to build a bigger picture. So kung sino man makakagets on or it's on your own interpretation naman. Para sa akin, it really spoke to me. And I also want to mention sina Kuya Iggy Boy, Kuya Jella, Kuya Kobe, they really were there for me. Since syempre bago ko, nakabuild ako ng tropa dun sa Roja. And laking taping siya. So magkasama lang kami every day. Ay pagtapos sa taping, nagsama kami, swimming, volleyball, makain, gano'n po yung bonding namin. Parang PBB na naman. Parang actually parang na-experience yung PBB bago mag-PBB eh. Oo. So na-apply ko rin siya sa loob ng bahay. Yes, oo. But totoo yun talagang, I think Inigo builds connections. Kasi last night we were at a different event. Nagulat ako, ang tagal na natin di nagkita. Tapos nung nakita niya ako, pinakilala niya ako sa mom niya. She's the best host ever. Naalala niya ba ako? Signing natin. Kaya nagulat ako. Okay, now let's go to our next question. Ito naman, sila na yung magtatanong, hindi na ako yung magbabasa. Okay, so let's go to Kate Adahor of Random Republica. Hi, thanks, Hello po. Yung question ko actually for Inigo, no? Since we know you have showbiz in your blood, tapos since na-launch ka from nung sa Star Magic, ano na yung may bago ka bang appreciation sa showbiz? Nung ikaw na mismo yung nasala sa project? Yes, I don't know if I mentioned that, pero one of my biggest appreciation now, aside from my mom, is really my sister. Kasi nakita ko kung paano siyang kapursigido sa pag-aaral niya. And she also does extracurriculars. Nag-gymnastics siya, kumakanta siya, sumasayaw, nag-theater. Ang dami niyang ginagawa sa buhay. As in lahat na. So ako na-appreciate ko yung sister ko kasi kahit marami siyang ginagawa, hindi siya napapagod. Kasi na-enjoy niya yung ginagawa niya. So it's something na sabi ko, kahit hindi siya showbiz, hindi siya related dito sa ginagawa ko, ma-apply ko yung work ethic niya. So that's something that I appreciate now. And sobrang, hindi ko alam yung word doon eh, pero natatamaan ako every time nakikita ko siya nagpa-perform. Kasi syempre ako, since bago ako dito, pagka ako rin nasalang, syempre gusto ko rin ibigay yung lahat ko. So my sister is one of my inspirations now. Yeah, yun po. Thank you for the question. Thank you. And last question ko na lang, since speaking of family, only if you want to answer, following your interview with Kuya Oji, Yes, yung ma'am. dad mo naman, si James Blanco, nagpa-interview, would you like to comment on what he said? Yes, of course. Is there a question or just comment na po? Comment like, na-mention na kasi na you haven't spoken yet, and Yes, ganyan. ma'am. Ano yung masasabi mo? Masasabi ko lang po ngayon sa dad ko and sa mga nanonood po and sa mga nagko-comment dyan. Siyempre po, I want to keep it a private matter. Siyempre gusto ko pong kami na muna mag-usap and then afterwards,
pwede na pong pag-usapan sa publiko. Gusto ko pong maayos muna privately yung family matters namin to give respect to my mom as well and my family. Kasi syempre hindi naman po madali na pagdaanan yung mga ganyang bagay sa publiko. Kaya gusto ko po munang i-address yun privately bago ko po siya pag-usapan publicly. Yun po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, Kate at the Heart of Random Republica. Pag family matters, we can totally understand if you want to keep things private. Minsan nga yung ba yung ina-advise online, di ba? Kapag minsan ang dami na share ng mga tao tungkol sa family, ang kino-comment, ano ba yan? Dapat kayo Di ba minsan yung bakit pinaprefer ng mga tao? Yes. So, good answer. Congratulations on answering your first difficult question. Kala ko easy to medium to hard din. Parang Hard agad. Thank you, Miss Kate. Okay, now let's have Franz, Princess Franz. Hi everyone, good afternoon, congratulations everyone. Okay. Hi Carmela. My question muna would be for the two, and Ryan and Eliza. Okay, tapos na yung What Lies Beneath kagabi, and congratulations for sobrang nagmarka kayo as yung mga yaman. Even yung pag nagko-comment yung mga sila Janela, yung mga nakakatanda, they say ang gagaling ninyo, hirap nung sundan. My question is, describe nyo lang, short nila, kung paano nag-experience yung doing What Lies Beneath. Tapos, alam nyo ba at the onset kung sino yung killer talaga? Or kahit kayo, hindi nyo alam yun na, ay, hindi ko rin alam eh. You were just acting it out. Ako po, since yung What Lies Beneath po kasi first series ko po, naka-help po talaga sila Mutya, sila Crystal, Allison, and Wright po sa akin para po ma-portray ko po na maayos yung character ko po as young Alice po, young Janela Salvador po. And happy po ako na nabigyan ko po ng buhay yung young Alice po. Thank you so much po. Kasi first time ko lang po talaga yun at wala po ako masyadong experience sa acting. So kapag nakikita ko po talaga yung comments nila na ang galing-galing daw po and nabigyan ko po talaga ng buhay yung character ko, sobrang nakakataba po ng puso. And about naman po sa killer, alam po namin yun. Alam po namin yun. Kaso, kapag pinipilit po kami na sabihin, syempre, hindi po pwedeng sabihin para abangan po talaga ng mga tao. Nalaman po namin yun, yung killer, kasi namali po yung script na binigay sa amin. Po, sinand po sa amin yung script kung saan yung name yung killer yung nandun sa lines, imbes na, ayun. Pero ang galing mo dun sa scene with Kobe, in fairness. Ay, naman na, hinahiyang siya doon. Congrats to the whole team. Kasi PDD, grabe, habang nasa outside, nasa loob kayo na bahay, pinag-uusapan kayong mabel dun sa ano. And for the three boys, hi guys. So, ayun, kayong tatlo, nung exit kayo, may mga nanghinayang na parang ay sayang sila. The three of them, especially itong si Ray during the, ano diba? So, my question would be, kung babalikan nyo ba yung PDD journey nyo, may mga bagay ba kayo na sana you felt na, of course, may mga ano na tayo, we have no regrets naman, pero may mga bagay ba you felt na you could have done better inside, baka could have been differently?
puso mo to, di ba? Ay, sino yun? Teres. Bawal po tayo mag-live. May live po tayo, guys. Asan na yung dalawang girls? Later na lang tayo pag-break. Kasi ayun lang yung... This is our monthly drinks. Our monthly na rin kasi na spotlights. Featuring all artists. Thank you. Pero pag solo, di na sila tapat. Or kaya kahit wala silang basta may solo. Tapos, let's go. Para secure na lang yung para kung po yan susukuyin na lang. Bro, ikaw ko pwesto mag-camera dito. Huwag ka lang siyang lean forward camera. Thank you. Can I see that? Kaya mo may ako na ito. Oo. Mas marami nila Sige na. Sige na, sige na. Kaya ba tayo para mag-photo next? Oo, kasi nakakalipit din ako minsan. Pero kasi, kaya yun na lang. Stress. Kaya siyang respect sa structure ng content para hindi sumapot ito po. Siya dyan sa loob. Dikit na lang ito parang in between. Nice. Diba? Ano yung program dyan? Sa mic. Yan? Oo, yan yan. Sa ako kasi ito direct content.